actually talagang eto na siya. Hindi ko na patatagalin. Nakulong or ikinulong pero hindi nagpatinag. Kaya naman, live na live si ex-PDEA agent Jonathan Morales. Ayan. Hi, agent. Ako, ganda ng ngiti natin, ha? Green na green tayo, ha? Parang may ibig sabihin, eh. Paramdam ka ba? Magandang gabi po sa lahat ng mga minamahal nating mga kababayan, saan mang panig kayo ng mundo. Ay maraming salamat po sa ngalan po ng aking pamilya at ng inyong lingkod. Talagang kahit po ako ay nakakulong, ay damang-dama ko po ang inyong pagmamahal. At maraming salamat po at nagtagumpay po kayong lahat. Alam mo, Agent Morales, in the past interview po na ginawa natin, parang ngayon ko kayo nakita na yung happy face ninyo, nag-reflect yung green sa inyo, sa inyong aura, no? Parang ang saya nyo po ngayon, although kanina ng paglabas nyo sa Senado with the third floor studio. Thank you, Pam and Marlon. Opo. Yes. Kasi po nakakadamay si Yusek Pamela. Si Pam, okay, ang may kasalanan. Alam niyo, sa totoo lang, talagang sila yung mga sumundo sa akin sa pangunguna ni Atty. Vincent Badong, si Yusek Marlon Puri, Qualification, at si Yusek Pamela. So talagang sila yung nandun. At alam nyo, sa totoo lang, talagang doon ko napatunayan na ang napaka makapangyarihan talaga ng taong bayan. Boses. Dahil yung boses ng taong bayan. Siyempre sa pamamagitan ninyo, Miss Maharlika, sa pamamagitan ng Moljaquera, kasama ng mga mga kababayan natin na nagba-vlog, talagang umabot sa 4 na sulok ng Senado yung boses ng taong bayan. Kasi dito ko napatunayan na ang butihing senador, na si Senator Jinggoy Estrada, may puso pa rin pala. That's good to know. Oo, bagamat nagkaroon kami ng na hindi naman pag-aaway, ng parang sagutan, ang ayon nga din sa kanya na nabastos ko siya. At ako humihingi naman din ng tawad sa kanya. Sabi ko naman din sa kanya, humingi din ako ng tawad sa kanya nung akto na yun. At yun ay naging reaction lang, normal na reaction bilang tao. Pero sa nakita ko, yung sinasabi ng pamilya ko, nang dumadalaw sila sa akin, kasi immediate family lang ang pwedeng dumalaw na sa akin talagang pamilya lang. Sinasabi nila kung ano nangyayari sa labas. Napakalawak ng panawagan sa social media at ito marahil yung isa doon sa naging dahilan din, Bukod din doon sa mga doon sa mga tawag dito behind the scene na naging naging ugnayan na ginawa nila Atty. Vic Rodriguez at na nakarating, ewan ko kung totoo na pinaabot sa iyo, ganon din yung kay Senator Jinggoy Estrada. So yun ang sabi lang sa akin ng pamilya ko, na yun yung kanilang nalaman. Na ako'y nagpapasalamat din sa kanila, Kaya talagang lahat gumawa naman ng paraan. At habang ako ay nasa loob din, talagang patuloy din yung suporta, na pinangunahan din nila Joey Cruz, nila Joey De Vibre, nila Rogato Sasso, ng Hindi Mo Pera Yan group. Yes. Talagang hindi nila pinabayaan yung aking pamilya, Talagang kumbaga talagang nakasuporta sila. Talagang hindi nga alam nung pamilya ko kung sino-sino itong mga tao na to na talagang gano'n, Kaya sabi na, ganito yan, may mga kumukontak sa amin na ganito, mga sila, ganyan. Pero sabi na,
Oo, may tumutulong. Ang dami mong kaibigan, maraming mga tumutulong. Lalo yung iba nga, hindi na namin nasasagot. Yun Aha. na, ano. Kaya sabi ko, talagang pasalamat. Talaga. At saka sa inyo, yung coordination nyo ng the third floor, yan na, no? Sila Joseph Marlon at Joseph Pam. Talagang grabe. At saka ni Atty. Vincent Badong, ganun din sila Atty. Glenn Chong. Yes. Diba? Sila Atty. Harry Roque, yung mga ano din, ano, Sila sila ka Eric, Atty. sila si Panelo, Vitamin I. sila Doktora Loren Badoy, sila ka Eric, diba, yung mga taga SMNI, yung mga Full support ano natin sa'yo. dyan, oo. Full support yung mga, sa'yo. oo, yung mga staff na SMNI, yan, diba, yung mga reporters, yung mga writers dyan, ang dami, kundi, sa totoo lang, hindi ko man sila babanggit, pero ako taos puso nagpapasalamat sa kanila, yung aking mga kaibigan, na yan, sila Perdi Mag-isa, yan, sila Vic, ano, no, Villar, yung mga kapitbahay ko dito, sila Nora Cruz, yan, sila Elliot Cam, yan, marami dito, sila Christine, sila Ate B, yan, sila Donna, marami akong gustong pasalamatan talaga na, ano, yung ating mga kasama dyan sa PH Update, yung mga Brothers Traveler, di ba? Ang dami. Yung So, mga, yeah. yun, Ang dami talaga nagmamahal sa iyo, Agent Morales. Ano? Siguro mamaya iba pasalamatan natin. Actually, yun nga, meron nag-timbre sa akin na, alam mo naman ako, maraming puting ahas, na i-release na nga daw po kayo, which is today, dyan sa Pilipinas. So ako naman, doon sa kausap ko, sabi ko, sure ka ba? Kasi baka mamaya iulat natin dyan, chika boom boom lang or hindi totoo. Sabi naman sa akin, yeah, at I believe na nasa process na daw, kaya ako naman inulat kanina. But ganun pa man, tawag dito, JM, babalik ako doon, balikan muna natin yung abruptly na, yun nga, na-contempt ka, na-contempt si Picoy, di ba? At pareho kayong ikinulong. Gusto kong maintindihan kasi yung galit mo ng taong bayan, nung time na talagang pinipilit ni Senator Jinggoy Estrada, which is nga, maganda yung sinasabi mo sa kanya ngayon, pero nung time na yun, talagang grabe yung heated argument between you and him. At maintindihan naman natin yung sentimiento ng taong bayan. At even ako, talagang kulang na lang, lunukin ko talaga sila lahat ng buo. Kung pwede lang. Kasi that's my normal reaction as a human being at yung taong nakikipaglaban sa katotohanan. Pero gusto kong maramdaman, na i-share mo sa taong bayan, nung time na kinontempt ka na, di ba una si Picoy, ano yung unang naramdaman mo? Ano yung pumasok sa isipan mo kung maalala mo? Masama yung loob ko. Kasi unang-una, nandun lang ako bilang resource person at yung patungkol lang dun sa aking personal na kaalaman kaugnay nung pagtanggap ko ng impormasyon dun sa confidential informant. Ito yung, sabi ko nga sa sarili ko nagtrabaho lang naman ako. Trabaho lang naman Kaya nga, sabi ko, irrelevant naman yung tanong. Pangalawa, yung pinakikita sa akin, nagulat din ako dahil nga, pero mo naman, ilang taon na yun, dekada na Dekada na yung pinakikita sa akin na hindi ko agad-agad basta na kung ano yung mga entries doon. 1993, di ba? 1993, so two decades ago. Oo, kumbaga, matagal na panahon na. Ngayon, ang isa doon sa ko nga, sabi ko, kung sinunod ko ba si Francia na i-deny na lang yung existence ng document, wala sana akong problema, di ba? Kung Yes. sinanggap ko yung alok na Certain Lam at Kumar. nung di umano alok nung James Kumar at nung Lam na sinasabi ni Picoy, di wala na rin akong problema. Baka nanalo pa kayo sa loto. Oo, yun nga Pero Okay. ang ko naman dito, sa akin kasi, ang pinunta ko ron, katotohanan Yung bang, isasabihin ko lang naman, paano nag-exist yung mga dokumento na yun, ito yung ginawa ko nung 2012. Na yung nga, ang naging motivation ko is yung
ipinakitang mga litrato doon sa cellphone at saka yung printed na litrato. So sa akin, yun lang naman, kaya tinanggap ko yung ano. Pero sa nangyari, nalilihis yung takbo ng istorya at napunta doon sa aking personal circumstances na na nakalagay doon sa isang dokumento. Kaya nga sabi ko, bakit ganun? Sa halip na ako ay tanungin patungkol doon sa mga dokumento at doon sa nilalaman ng dokumento ay naiba. Kaya nga, nung sinabi na i-contempt ako, talagang ang naramdaman ko is sumama talaga yung loob ko. Pero ganun pa man, patuloy pa rin ako nanindigan kung ano yung personal na kaalaman ko patungkol doon sa nangyari ng 2012 na inireport ng confidential informant na itong si politician Bongbong Marcos at Maricel Soriano ay humihitid ng sumisingot ng white powdery substance. Yun lang naman doon maliban doon, wala naman din akong pero ang nangyayari nga, nagkaroon ng paglihis doon sa tunay na issue at doon sa istorya. So yun yung sumama loob ko talaga. Yeah. So, JM, naisip mo ba kung ilang days ka magtatagal doon? Na-anticipate mo ba? Ano yung, syempre, paka-describe mo sa amin, ano yung itsura nung selda or kulungan sa Senate? Alam niyo, nung sinabi na na i-contempt ako at i-commit ako doon sa sa selda ng ng Sergeant at Arms, isang 4x4 na kwarto na wala siyang bintana, pero doon sa pintuan na nasa siguro pantay ng mata ko, meron siyang isang butas butas na siguro mga 5 inches yung yung 4 inches yung lapad, tapos ang haba siguro mga 10 inches. So ang bukas lang, ang bukas lang doon 5 inches. Okay. So kakapraso. So yun lang ang doon, tapos may ilaw at may aircon dahil naman yung aircon doon centralized, pero nawawala siya pagtapos ng office hours, so electric fan na. So doon sa loob na yun, wala siyang bintana, talagang wala kang gagawin, walang radyo, walang TV, lahat wala made of wood ba siya o konkreto? Halo, concrete at saka plywood yung dingding niya. May kisame naman. Maayos naman siya, para siyang isang condo unit na pero walang bintana. Wala. So, pero may mga reading materials na binurbay? Wala. Ang nangyari, nagdala yung anak ko ng mga mga libro, yung mga libro ko dito sa bahay. Kaya yun ang unang-una, pagdating ko ron, talagang may mga pagkain naman. Pero hindi ako nakakain nung nung gabi na yun, kinabukasan. Kaya tanghalian na ako nakakain nung dumating na yung pamilya ko. Okay. Yun nga, kung ikaw, ordinaryong tao ka, mababaliw ka doon sa sitwasyon. Kasi nga, wala kang wala kang ibang gagawin kundi mag-isip na mag-isip. So, ang unang ginawa ko nung nandun ako, nanalangin ako sa Diyos, na sabi ko, pagkalooban mo po ako ng tibay ng kalooban, pagkatatagin mo po ako, ganun din ang aking sambahayan, habang wala ako sa kanila, patuloy mo silang lukuban ng iyong mapagpalang kamay at ilayo sa anumang kapahamakan. At yung ang isa sa ginawa ko is yung tanggapin yung sitwasyon, dahil kung hindi ko tatanggapin at lalabanan ko na manghihina ako lalo lang kasisira. Kaya number 1 na talagang hiniling ko sa Diyos talaga na anuhan mo ko ng pagkalooban mo ko ng lakas, tatag ng loob, na matanggap ko yung sitwasyon. Kasi para ma-adapt ko kaagad kung ano yung nangyari. Kasi kung hindi ko ma-adapt yung situation, masisira talaga ako unang-una Kaya yun, na-adapt ko naman,
Kaya nga sabi ko, dala nyo kagad ako ng kulambo, yung kaskasan ng paa, para at least Nagkakaskas kayo sa pa. ma-relax ako. Ngayon, wala pa akong libro noon nung unang gabi. Wala akong libro. Mabuti na lang nadalan ako ng ballpen at saka may papel naman doon. Alam nyo, ang mga sinulat ko, maliliit na letra, yung pangalan ng mga anak kong kumakahol. Yung mga anak ko, hindi ko naisip eh. Yung mga hindi naisip eh. Yung mga aso. Oo. Kasi, alam nyo, masyado ko silang naiisip. Kasi nga, kapag dito sa bahay, lagi silang nasa akin. Mga lagi naglalambing yan, mga shih tzu. Ngayon, ito yung sabi ko nga, hindi nagsasalita ito, hindi mo alam kung ano gusto, kung may sakit ba, may nararamdaman, kung nagugutom ba o ano. Yeah. Kaya, bukod doon sa kaysa yung tao, hindi ko naisip eh. Sila ang ko talaga. Anong ginagawa ko? Sinusulat ko yung pangalan nila paulit-ulit. Ilang pahina ako ng bond paper. Nakalagay, Boogie, Britney, Bupi, Bambi. Boogie, Britney. Maliit, para kayo nagpa-practice ng writing, Para writing 101. Oo. Ayan, Oo. Wala lang. Wow. Yung sinulat ko doon na para lang maano ko yung yung mahalagaan ko yung aking kasi pagka nag-iisip ka kung ano nangyari, bakit ka ganito, bakit ka gano'n, madidisorient ka madidisorganize ka. So kinakailangan ma-maintain mo yung yung high spirit, yung mental mo. Oo, tapos condition. Ganun. Maliban doon, pray, tas exercise. Nag-exercise kayo? Pag-aaramidasin ako doon sa Okay, that's good. Wala kang gagawin eh. Yun. At JM, actually nakausap ko yung anak mo. May nag-message kasi sa akin na magpapa-interview sana siya. So, nung nakausap ko yung anak mo, for sure nagkwentuhan kayo, na sabi ko, willing naman siya magpa-interview. Ako mismo, I decided na sabi ko sa anak mo, huwag ka na mag-come out. Tama na yung father mo, tama na si agent. Kasi, para sa privacy nila. Tapos sabi niya sa akin, may nirelease nga ang family nila na statement, which is binasa ko at pinost ko dyan. Pero it's the same situation, the same concern or issue na isinulat nila doon sa kanilang statement na napagdesisyonan ng inyong pamilya, etong paglabas mo talaga na pag-acknowledge o pag-confirm na ikaw talaga yung pumirma doon sa pre-op and authority to op. Tatanungin kita muli sa, I don't know, kung 3-4 na beses ko na ba tatanong sa ito. Nung bang, syempre, again, ako ang nag-leak ng documents. Okay? Dumating ba sa point nung nandoon ka sa selda ng Senado na sinisisi mo ako? Hindi. Kasi unang-una, naunawaan ko na naintindihan ko na rin siguro yung purpose ng ng Diyos Kasi ako naniniwala itong mga nangyayari na to may purpose Noong una sinabi ko naman sa iyo masama ang loob ko sa iyo una, pero nakita ko na Nakita ko na yung yung meaning Nakita ko na rin yung Kaya nga yung second day nung dumating na yung pamilya ko at yung kinausap ako ng anak ko, sabi niya, Daddy, bakit ganito? Parang pinabaliktad ka na nila. Diba, nung una, nung pumutok yan, nung nilabas ni Maharlika yan, diba, nag-usap-usap tayo na nung makita na nga sa TV yan na Sabi ko, bakit pinabaliktad ka nila? Diba, nung nag-usap-usap tayo, napagkasunduan naman natin, nasulatan mo nga yung kami pa nga kung ano yung totoo at yung tama, yun ang doon tayo. Kasi huwag ka na makikinig doon sa kasi nung una pa lang, pinabayaan ka na nila, kaya ka nga na-dismiss Diba? So, yun yung, kumbaga hindi ko rin, hindi ko rin ina-expect na ganun na pala yung damdamin ng bata. Sabi niya, hindi ako papayag, Daddy. Magsasalita ako.
Sabi niya, kung kailangan magsalita ako sa media, sasabihin ko sa kanila. Kasi itong paglabas ng daddy ko, hindi siya may gusto niya, kami. Kami ang pamilya niya. Kami yung, kaya siya sumulat dyan sa PIDEA. Dala-dala pa nga niya yung eto daddy, papakita ko talaga to. Sabi niya gano'n. Yung sulat ko kay General Lasso noong April 7. Ito yung papakita ko sa kanila. Kasi alam namin ito. Sabi niya gano'n. Kasi di ba nga, no, magkausap nga kayo, di ba? O may kausap ka na taga PIDEA, di ba? Di ba, sinabihan ka pa nga na, i-deny na lang, di ba? O di ba, ang ano nga namin sa'yo, kung ano yung tama, yun ang natin. Kaya nga, di ba, o 7, tinatanong ka pa nga namin kung ano na sagot ng PIDEA. Sabi mo, wala, mag-antay lang, magantay. Diba? Yun yung kaya eto, akala naman natin yung mo, sasabihin mo dyan, papakinggan nila. Pero ba't ganun, pinakulong ka nila? So, yun yung ng bata. So, sabi ko, di ikaw, kung malaki ka na naman at nasa hustong gulang ka, di ikaw, basta sabi ko, basta wag ka lang wag ka lang magmumura o yung kung ano man na masama. Basta kung ano lang yung nalalaman mo, ikaw, sige. Yun pala, natuloy pala na Yeah, kasi may nag-message sa akin na magpapa-interview nga daw yung anak mo. So ako na yung nagdesisyon. Actually, willing naman siya. Pero sabi ko, parang it's too much na nalalabas yung anak mo na actually, hindi naman niya to laban, nilaban mo to eh. It's the same thing sa akin. Ako ay laban ito ng taong bayan. Pero tayo lang yung nagiging kasangkapan dito. Tayo lang ang ginamit ng tadhana o ng Supreme Being o ng Diyos, kung ano man ang tawag ng mga kataong bayan, para mag-expose. So, unang-una, hindi naman ako nagpa-contempt sa'yo, JM. Ay, oo. Yan lang yun. Diba? But anyway, gusto kong fast forward na tayo. Gusto kong balikan natin yung nasa day 1 na tayo kanina. Yung day 2 na nakakulong ka, ano yung feeling? Nung day 2, bali ganun pa rin, bali yung nga, ang kinukwento nila ng pamilya ko, inaaway mo raw yung mga senador. At meron din daw umaaway sa'yo na netizens na sinasabi, kundi dahil sa'yo, hindi ako makukulong. Sabi ko, unfair naman ata yun. Sabi ko gano'n. Yung tao may natanggap na na information sa kanya, ang gusto lang niya na i-expose yung nagkataon lang talaga, siyempre ako yung pumirma, ako yung gumawa, ako yung investigador nung time na yon. So siguro kung yan, nilabas mo naman yan at ako naman kung ito kung titingnan natin kung hindi kalooban ng Diyos yan, nilabas mo yan. At ako naman, nandito, pakalaw ko dyan, wala yan, hindi totoo yan, hindi ko permi yan. So, tapos yung kwento. Diba? Ganun lang naman eh. Kaya lang, siyempre, nagkaroon kasi ng divine intervention eh. Kung sa akin, sa sarili kong level lang, madali ka naman, wala yan. Diba? Pero bakit nakonsulta ko yung pamilya ko? Diba? Nakonsulta ko yung pamilya ko na nagkama kami doon sa solution na hindi, mo na lang kung ano yung tama, kung ano yung totoo, ano ba totoo dyan. Diba? Una nga, sinabi nga ni Commander, ano ba sabi ni Francia? I-deny na lang daw. I-deny mo na lang, pero bigla siyang, hindi ka ba mapapahamak? Diba? May ganun eh. At saka, from April 2 to April 7, na nagpasya nga na sulatan na lang yung PIDEA, biro mo, ilang araw yung nagkaroon ng diba? Nagkaroon ng parang ano bang maganda rito, diba? Nagkaroon ng pag-iisip eh. Among tao bayan nagising na meron pala tayong isang bangag na presidente na noong 2012 ay dapat i-raid mo. But ganun pa man, fast forward ko na, gusto kong day 3, ganun pa rin ang pa-feeling mo. Anong nangyari ng day 3? Day 3. Ito yung nagpunta ng gabi, 22.
Noong 22, May 22 ng gabi, no? Siguro mga 8:40 o 8:20, siguro. Okay. Nagulat ako, gabi na eh. Papahinga na rin ako noon eh. Nagbabasa ako. Kumatok yung, yung Guard? bantay, yung sundalo. Okay. Kumatok, sir. May bisita po kayo. Nandito po si Senator Jinggoy Estrada. Tayo ako. Pagbukas ng pinto, sumaludo ako. Sir, good evening. Kumusta ka na? Sabi niya gano'n. Kumusta ka na? Si Jinggoy to. Senator Jinggoy. Gabi, okay. Sabi niya, kumusta ka na? Sir, mabuti po. Tapos, dito ka ba natutulog? Pinakakain ba to? Siga pa rin ba siya o mabait na siya nung gabing yon? Okay naman. Cool. Siya? Cool. Okay. That's good to know. Oo. Ano naman. Tapos, kinamusta niya ako. Tapos, tinik niya lang yung mga, yung kwarto, yung kalagayan ko doon. Tapos, sabi niya rin sa mga kasama niya, yung mga Senate staff, nandun din sila General Angkan, doon sa tapos may mga ewan ko kung media yun o niya. Tapos sinarado niya yung pinto. Sabi niya, diyan lang muna kayo sa labas. Mag-uusap kami ni Morales. So humila siya ng upuan at magkatapatan kami. At nakita ko naman sa kanya yung gesture niya, no. Sabi ko, bihira yung ganong pagkakataon na makikita mo yung isang senador ng bayan na nagpakulong sa'yo, dadalawin ka, aalamin yung sitwasyon mo, yung kalagayan mo, at sinabi sa akin yung sitwasyon na sabi niya, walang session at magpapakasyon kami ng 2 buwan. Okay. Sabi niya gano'n. At ang sabi niya, gusto mo bang lumaya? Sabi niya sa akin. Sabi ko, kayo sir. Sabi ko gano'n. Kasi ganito, no? Ang lang natin dito, kasi siyempre, nagsinungaling ka doon sa iyong PDS. Sabi ko, sir, yung PDS naman yun. Totoo lang, nabuta mo ako talaga doon. Pero nung ko lang din, nakita, nagtataka rin ako kasi hindi ako sumasagot talaga ng no. Palaging yes kasi nga may nakalagay doon, please specify. Hindi, certified true copy yun, kopya ng PDEA yun. Sabi ko, sir, ang dapat ko nakikita, original. Kasi gusto ko talaga makita original. Kasi ang sabi ng anak ko, yung ganyang mukhang crafted, na-crop. Kinrap, parang copy-paste, parang binura, nilagyan ng no. Baka si Lasso gumawa. Parang ganon, kaya pinalalabas nila certified true copy. So dapat sa ganyan, ang kasi sa rules ng evidence, sa Rule 130 ng Revised Rules of Law. Yung mga ganyan, dapat pag kino-contest yung dokumento, dapat ipakita yung original. Kasi kung may certified true copy, may pinanggalingan. Diba? Yes. Dapat ipapakita. Kasi ako naman, kaya gusto ko makita, kasi nga, halimbawa, kung merong alteration, may dinagdag o may binawas, makikita yan. Pagka dinaan yan sa, sa question document, may machine kasi dyan na talaga makikita kung may alteration, o may dinagdag, o may binago, o ginamitan yan ng, computer, makikita naman kung may mga, may mga digital print yan, makikita. Yeah. So, sabi niya, sige, ganito na lang. Si Maharlika, sabi niya. Nabanggit ako? Kilala mo siya? Sabi ko, sir, hindi ko siya kilala. Nagpa-interview ka sa kanya. Sir, in-interview niya ako. Kailan pa yung huling nag-usap? Sabi ko, sir, nung in-interview niya ako. Ngayon. Sabi ko, sir, wala naman akong cellphone dito. At saka, paano ko siya makukontak? Wala ka ba number niya? Wala, sir. May intermediary na tungkol sa reporter. Yung sinabi ko, yung hindi ko nababanggitin yung So, ganun yung niya. Tapos, hindi, ganito na lang. Ang gusto ko, magtulungan tayo. Sabihin mo na lang totoo. Kasi, inano mo si
nakusahan mo si, ano, no? Marcos Si Jr. Presidente. Mhm. At saka si Maricel. Ako, wala akong pakialam kay Maricel Soriano. Kung hindi ko mo artista, considering ko. Pero eto sinasabi naman ng PIDEA, hindi totoo. Sir naman, sabi ko. Kaya kita niyo naman, nilaglag naman ako ng mga kasama ko. At saka yan, matagal na yan, 2012. Sabi ko. So, PIDEA nga, sir naman. Sino naman ang mag-ano sa akin? So, kita nyo nilaglag ako. Yung mga kasama mo, kita mo, galit lahat sila sa iyo. Lahat sila nagsasabi na hindi totoo sinasabi mo. Sir naman, alam nga na makakampi sila sa akin, ano mapapala nila sa akin? Sabi ko. Doon kay Gerald Lasso, may mapapala sila. Yes. At saka, sir naman, sabi ko gano'n. Itong mga kasama ko na to, ano yan, basta-basta na lang sasama kay General Lasso papunta rito, nagigisahin sila. Walang sasama dyan, gugulang yung mga yan. Sabi ko gano'n. Nagkataon lang, ganyan, DJ si General Lasso, kaya sumama sa kanya. Kasi nasa kanya yung power Pag kinaray niya yan, sama lahat yun, hindi naman makakatanggi yan mga yan Tapos sabi niya, kung sabi niya, paano napunta kay Maharlika to? Kung di ikaw. Sabi ko, sir, ito ba namang, ako sir, happy na ako sa buhay ko. Nung mawala ako sa PIDEA, nag-abroad ako. Naghanap buhay ako. Busy sir ako. Marami akong, at saka, yung si Commander, mag-isa lang sa bahay. Pag wala ako, di kawawa siya. Sabi ko, gano'n. Gaya niyan, may sakit. Pareho ko, tingnan niyo ako. Sabi ko, kita nyo naman, marami akong gamot dito, marami akong maintenance. Ba't ilang taon ka na ba? 59. Matanda pa pala ako sa iyo, 62. Sabi ko, sir, ang ganda po anong kutuan nyo, batang-bata pa kayo. Sabi niya. Tapos, Na-flattered. Sabi ko nga, sir, bata pa kayo. Ako nga, hindi na ako gumaganon. Gano'n na nga ako. So, nagbiruan pa kayong ganon? At least meron kayong ganong biruan moments, ano? Natawa siya. Hindi, gano'n na lang. Masyado na lang ng totoo kung anong nangyari. Kasi, siyempre, ito, hindi naman ako naniniwala na, hindi siya, talaga, totoo yun. Litrato nga kaya nga ako na-motivate Nakita ko yung litrato, talagang gumaganon talaga. Sabi niya, totoo ba yan? Oo, sir. Sabi ko, paano ba nangyari to? Sabi niya, ano sa palagay mo, bakit may ganyan? Sabi ko, sir, nag-umpisa yan sa away. Ako sa akin lang, nung pinanood ko nung matapos na masangkot na ako dyan, pinanood ko yung mga video. Nag-umpisa yan, sa akin lang sabi ko ganun, sir. Nag-umpisa yan doon sa Delgado. Tapos nadamay ngayon yung boss ni Delgado na abogado. Ito, para nagkaroon ng simpatya hanggang sa may lumabas na mga agency orders na may nakarating yung video doon. Pati yung pre-ops na madokumento yun nakarating, sabi ko. Ako, iniwan ko yan doon. Sabi ko gano'n. Tapos napapaano siya. Ang niya, siyempre, ina-assist niya, napapakunot siya. Tapos sabi niya, nasaan ngayon yan? Sabi ko po nga, binagyan pa ako. Nandun kaya siguro. Sabi ko gano'n. Napaganon siya. Tapos, sabi ko, kay Marlica, sigurado hindi. Sir naman, ba't naman ako gagawa ng di sana kung alam ko lang ganito mangyayari, di sana, diba, nung sinabing deny na lang, di tahimik pa buhay ko. Tapos, yan si Picoy. Sabi ko, sila mag-aalo. Wala ka dyan, loko-loko yan. Sabi niya gano'n. So, sa madalit sabi niya, mga 20 minutes din more or less kami nag-usap. One-on-one. Nakita ko naman yung sinceridad niya. Sabi niya, ako wala akong hindi tayo magkaaway. Sabi niya, alam mo, pinahiya mo pa nga ako Sabi niya, pinahiya mo pa nga ako. Sabi ko, sir naman, normal reaction ko lang naman yun. Hindi tayo magkaaway. Sabi niya gano'n. That's good to know. Trabaho lang.
alam mo naman ako, nagtatrabaho lang. Kita mo, ano naman, ikaw nga, sabi niya, inulit pa nga niya, pinahiya mo ko, di ba? Pero dapat nga, nung isang araw ka pa na contempt. Siguro yung sinasabi niya, nung 13 pa. Hindi na nga kita, pero kita mo naman, hindi naman ako, mabait naman ako, sabi niya. Makikita ko naman yung sinseridad sa, sa mukha niya, pananalita niya, at sa tingin ko, nung mga oras na yun, at saka matapos namin mag-uusapan, ay ko ito siguro yung bang bumaba siya, mula doon sa kinalalagyan niya, diba, mataas siya eh. No, pakialam ko dyan sa kalbo na yan, di ba? That's true. Pakialam ko dyan sa na yan, bumaba siya. Ang isa sa nakita ko, yung nag-hit siya doon sa yung tumugon siya sa panawagan ng taong bayan. I think sa pressure ng taong bayan. Yes. Oo. Kumbaga At least nakinig. Oo, kasi may sinabi pa ako sa kanya na sir, di ba, dati kayo mayor. Kumbaga ang mga sanay kayo sa pulis. Parang gano'n. Na itong mga kasama ko, hindi naman sa dami naniniwala o kung isa lang yung nagsasalita, nandun naman sa yan eh. Diba? Pero sabi niya, sige, titignan ko pero pag-iisipan ko yung mo kasi naaawa rin ako sa'yo. Ayoko rin na nagdudusa ka. So sinabi niya yan na naawa sa'yo? Oo. Sinabi naman niya, nakita ko talaga sa mata niya, yung pagiging tao. Hindi naman sa sa totoo lang tayo, bumabatikos tayo kung kinakailangan batikusin. Pero kung kinakitaan din naman natin ng pagiging tao o pagiging tama, na bumaba, makatao, totoo yun. Sa akin, totoo yun. Talagang sabi ko, ito ginawa lang talaga din niya yung trabaho niya na sa tingin niya, nung oras na yon talagang dapat niya akong gisahin na para siyang piskal, parang piskal na parang kung bumabaterya sa isang akusado, parang gano'n. Pero doon sa pinakita naman niya na nagtumugon siya sa clamor ng taong bayan, talagang sabi ko, kaya pala naging senador ito. Kumbaga, sinabi ko sa kanya na, sir, binoto pa nga kita eh. Sabi niya, bakit? Taga saan ka ba? Taga Pasig. Sabi ko gano'n. Pero sir, sabi ko, madalas kami sa Green Hills. Bakit? Nagsusumba. Naglalakad-lakad doon. Sabi ko gano'n. Ganun ba? So parang nagkaroon kayo ng parang talagang personal talk as human. Parang kami nag-usap na magkapatid, parang tatay, anak, parang gano'n. Siyempre, sa estado niya, para siyang tatay na napakataas dahil ng posisyon niya. At ako constituent. Ngayon, second in rank na siya eh. So, tapos sabi nga niya, na nagkaroon ng ligodon at yung na siya, yung pro tempore. Pro tempore. Kaya yun yung Tapos sabi nga niya, sige, hindi ko na siya kinakitaan ba na parang, bahala ka, mabulok ka dyan sa... Wala na yung ganon nung nakita yung Wala. So parang, sorry agawin kita. So, meron din pala siyang good side. Kasi I don't know him personally. Nung nagalit, kasi ako dito sa mga palangga ko, kahit tignan nyo yung mga vlog ko, never kong binoljak si Jinggoy. Okay? Never ko sabihin na. Kaya lang, dahil din ng bugso ng damdamin, based natin, sa nakikita natin, the way na i-handle doon sa hearing na yon. So, pero nung coming from you po, agent, na parang as a senator, di ba, second din na nga siya, pro tempore na nga siya, tapos bumaba sa'yo, and that is your statement, and that is your experience, at least maganda rin na marinig din ng taong bayan. Oo, kasi una-una, siyempre, usually pagka nagkaroon ka ng hindi magandang karanasan sa ganyan, tapos pag dinalaw ka, talagang uupakan ka, di ba? Pero sa kanya, iba. Para siyang bumaba na parang dinalaw niya yung anak niya o yung constituents niya, kinamusta niya o ganito ganyan na talagang pinakinggan niya, nakinig siya. At sabi niya, sige, iisipin ko.
Ganun siya. Pag-aaralan ko, ha? Sabi niya ganun. Kumbaga sa ano, nakita ko, okay. Sabi ko, talaga pala senador ito. Kumbaga sa ano, para bang madaling pintasan. Madali siyang ano, pero pag yung ginawa niyang gesture, maano mo rin sa sarili mo na, kaya pala senador to, marunong makinig. Kumbaga sa ano, yun ang importante. I mean, ako kahit binatikos ko siya, kahit si Senator Bato, grabe kong batikusin. So, alam naman ng mga kababayan natin na talagang kung personalan, kaya ko rin bumaba sa pinakamababang level. Alam niyo mo yan, Agent Morales. Pero, mas mabuti na yung magkinig siya sa taong bayan with the pressure ng mga vloggers at mga viewers natin. Mas maganda na yung pinakita niyang gesture sa'yo, tama ka, na bumaba siya. Kasi, mga kababayan, hindi naman pwedeng, alam mo, sabi ko nga, mas maganda yung ginawa niya. Kumpara dito sa kay Bangag, kay Marcos Jr. at kay Lisa, napatalikod yung kanilang tira. Yung pagtatanim ng mga cases like sa akin, kay Atty. Glentong. Mabuti na yan. And I salute you, Mr. Senator Jinggoy Estrada. Kung ako man ay nagbunga nga sa'yo ng bonggang-bongga, you have to understand, ito'y based on sa ipinakita mo. But coming from Agent Morales na nagpakumbaba ka, and we admire you for doing that. At saka alam mo ba, tinanong niya na ako tungkol sa'yo kung magkakilala tayo, kung ako nagbigay. Sinagot ko naman na hindi tayo magkakilala. Nag-ano lang sa interview. At sinabi niya na umamin na lang ako, aminin ko na lang kung na hindi totoo yun. Sabi ko, sir, totoo yun. Naka-report yun na noong 2012. At yun tinanggap niya yung sagot ko. Sabi niya, pag-iisipan niya, pag-aaralan niya, and then kinabukasan, eto na, release na ako. Ibig sabihin, nagkaroon na siya ng paninimbang. Tinimbang hindi niya. Hindi siya yung parang pulis o yung parang yung para bang ako halimbawa, kumami ka na, di ba? Hindi siya ganon. Hindi siya ganon. Kumbaga sa talagang tinanong niya ako, sinagot ko siya, at kung hindi man siya satisfied sa sagot o ano man, wala naman siya, hindi siya. Basta sabi niya, pag-iisipan ko, hindi naman din ako nagsabi sa kanya, sir, palayain mo na po ako, ganito po, Diyos, sir, maawa. Hindi naman ako din gumanon sa kanya. At saka, talagang, very professional siya at madaramdaman mo sa kanya yung pagiging ama ng bayan. Yung naramdaman niyo. Parang pangmasa. Kasi siya, galit siya. Talagang pag tinignan ka talaga niya, talagang namumula yung mata niya. Sabi nga sa iyo, nakakatakot yung mukha niya, di ba? Pero lulunukin mo rin siya. Pero makaharap ko siya dun sa selda, na one-on-one kami, iba talagang makikita mo may puso Yung talagang abot ka niya. Yung bang, yung niya, no? Tapos, eto pa, kinabukasan, after lunch, dumating naman si Senator Chis Escudero. Oh, wow. Si Senate President. Biro mo, isang hamak na ahente, pupuntahan ng isang Senate President. Ano sabi naman sa'yo? Kasi ano sabi sa'yo? Nagtatawanan pa kami ni Commander nung siyempre, inaaliw ko siya kasi nga, iba yung niya, para mapanatag yung loob niya. Nagtatawanan kami sa isang, post, sa isang vlog, isang issue. Biglang kumatukuli yung sundalo, sabi niya, sir, nandiyan po si SP, Senate President Escudero. Ayun, tayo uli ako, tapos saludo. Sir, Morales, kumusta ka na dyan? Ito, sir, ganito, ganyan. Sabi niya gano'n. Kinakailangan kung palalayain ka, dapat palayain din si Picoy. Sabi niya gano'n. So kasabay kayo ni Picoy? Oo, sabay. Okay. Wala namang problema sa taong bayan yun. Sabay kayo, igo. Kasi, siyempre, pareho naman kayo, ikaw, kinontempt ka ni Jinggoy, kinontempt naman ni Bato si, dapat, pareho. Tapos, sabi ko, sir, yung nga, gagraduate kasi yung anak ko, sabi ko, graduation. Kailan ba? Tapos, sinabi ko, sige, sabi niya. Sige, tatawagan ko si Jinggoy, tsaka tatawagan ko rin si Bato.
Mm. Para parehong So, sabi ganun. so nagkaroon sila ng realization siguro at natimbang-timbang din nila. So, Oh. sabi ng Pero- sabi ng mga okay, go ahead. Pero ang ko rin, siyempre kahit papaano, ang ito, no, ang kagandahan sa liderato ngayon ng Senado, makikita mo, hindi sila bingi sa panawagan ng taong bayan. Kumbaga sa talagang once na meron silang may public clamor, talagang umaaksyon naman sila. Hindi man nila sabihin, pero kahit papano, makikita mo na gumagawa rin sila ng solusyon. Kumbaga sa nagiging solution-oriented na sila. Kumbaga, katunayan, 2 beses bumalik si Senate President dun sa aking selda. Ito yung nung lumabas na yung release order na pa-receive na sa akin at sabi niya bago ako lumabas, kakausapin niya ako. Okay. Na kaya nung bago siya umuwi, dumaan pa siya sa selda habang inaantay ko si Attorney Badong kanina, si Attorney Vince. Yun, dumating siya at sabi niya, eto ha. Sabi niya, trabaho lang ha. Hindi ako nagpakulong sa'yo, si Jinggoy. So, si Jinggoy yung sinisi. Ang sa akin lang. Biro lang niya. Yeah. Pero sa lang tayo. At ano pa naman ang session? Ako naman. July pa raw. Yeah, sorry agawin kita, Agent Morales. Ang sa akin naman, ako, nagpasalamat din ako kasi I'm worried about you. Kami, nag-aalala kami sa'yo. Maraming ang panawagan na huwag kayo kumain ng pagkain dyan. At syempre, hindi naman sa nagdududa kami, nag-iingat lang tayo dahil sa ginagawa kasi ngayon ng bangag na presidente at ng kanyang asawa na si Lisa Marcos. So, yun naman talaga ang issue eh. So, ako bilang isang boljakera nga, hindi naman ako boljak dito na pag may ginawa naman na tama yung tao, pupurihin natin siya. Pero at the end of the day, taong bayan ang magdedesisyon. Kasi mga nagsasabi na, artista yan si Jinggoy. Alam ko naman na artista siya. Pero ganito, this is my point. Okay? Kung uulitin niya uli, di ba? Kung sa mga sunod na pag-hearing ninyo, ganun pa rin. Sa kabila ng ipinakita niyang kabutihan sa'yo, sabi mo nga, para siyang tatay na napakumbaba sa selda mo, tapos ganun uli makikita namin na senaryo, di bolja ka na naman uli tayo at baka makontent. So yun lang yung sa akin. Pero once, coming from you, kasi I trust you at we support you na sinasabi mo na bumaba siya sa pagka-senador niya for whatever reason that I believe, isa sa mga pressure ng taong bayan, mas mabuti na yung nagpakumbaba siya kaysa naman ang tira niya ay patalikod. Katulad ng ginagawa nitong bangag na presidente na nagpapabricate ng mga kaso. Actually, I have information for you later. Isusulat ko lang, baka hindi ko makalimutan. Ito'y nakarating din. Habang kanina, pagkatapos ko mag-vlog, nakarating ito sa akin. But anyway, so tuloy muna tayo dito sa iyong karanasan sa selda. So, yun na nga. Bumalik si Cheese Escudero. So, ano yung pinaka natatak sa'yo na sinabi ni Cheese Escudero sa'yo? Sabi niya, trabaho lang. Hindi tayo magkaaway. Sabi niya gano'n. At good luck. Sabi niya, congratulations sa anak mo. Nag-graduate. Gano'n. At ingat. Sabi niya. Gano'n naman yung... That's good. Si Jinggoy, ano yung natumatak sa sa'yo na sinabi niya? Ang nakita ko sa kanya, hindi siya mapagtanim ng sama ng loob. Hindi gaya yung ganung level ng ng achievement dyan bilang senador na bagamat nasagot mo siya, sinabi niya sa akin na napastos mo nga ako eh. Sabi niya gano'n eh. Hindi siya mapagtanim ng kasi sa experience ng mga ng USAA, may mga nakulong doon ng 1 taon, yung si Captain Paildon, General Paildon, nakulong 7 months dahil nga meron best. Yeah. May best friend.
Dahil nga may best friend. Ang ano nga nila sabi niya, naku sir, sabi niya sa akin, una ako. Dito rin na nakulong si Captain Peldon dito sa ano nyo. Ganun ba? Yun, may best friend din yun. Anong best friend? Yung yung senador. May nakaalitan senador din yun. Best friend, Oo. Pareho nyo. Pareho nyo. Kaya may nakaalitan din senador na may best friend din kayo. Kaya malamang, sabi nila, malamang, pagka, baka abutin din kayo ng mga ilang, ng buwan. Pero sana naman hindi, sabi nila. Well, kaya, ako nga, tinatanong ako ng pamilya ko, kailan ka ba lalabas? Kasi ganyan, sa susunod ba na hearing, ganito, di ba, matagal pa susunod na hearing. Kaya nga sabi ko, inihanda ko na yung sarili ko, tinanggap ko na yung kalagayan ko Talagang itinuring ko na talagang, pangunahing bahay yung kulungan na yon, yung 4 na sulok ng, na kwarto na yon, na talagang yun na yung mundo ko, pansamantala. Kasi, bibigat lang yung loob ko pagka hindi ko tinanggap Kaya, pero sir, ituloy-tuloy pa rin. Hindi pwedeng hindi nila na bibitawan yung hearing, na hindi ipapatawag yung mga taong involved na nabanggit doon sa CCTV. Doon nga si Lisa Marcos at si Kumar. Babalik ako doon sa hearing dito kay Kumar. I don't know kung napansin mo yon. Nung nag-hearing na si Kumar, James Kumar, na nabanggit ni Picoy na siya ang inutusan ni Lisa o ni Lam para areglohin ka, ay naka-gown siya, naka-robe, parang naka-hotel, naka-robe siya din, naka-pajama sa loob. Nag-viral na yan, nag-trending na yan sa social media habang nakakakulong ka dyan sa selda ng Senado. So, natanong ko rin yun kay Attorney Vic. At base sa aming pagsasaliksik na yung kanyang mga suot na robe, it's not from Makati Medical Center. At yung claim ng kanyang lawyer na nagkaroon siya ng TIA o transient ischemic attack or mild stroke ay walang naipakitang manifestation sa kanyang pagsasalita, sa kanyang itsura, sa kanyang gesture during that short na pag-show up niya doon sa Senate hearing na yon. Nung nandoon ka pa, before ka makontempt, ano yung napansin mo? Ikaw? Yung kasing video nasa likod ko no? Kaya hindi ko, ang ano ko lang doon, siyempre, ang isa doon sa yung pag-allow doon sa yung pag-allow doon sa isang resource person o respondent na mag-participate through through video, through Zoom ba yun? Zoom Zoom. Oo. Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez kayo na interview ko, nag-agree din siya na dapat ipasama din si Lisa Aranta Marcos. Kasi even though na pinakawalan kayo, sir, hindi kami titigil, ang taong bayan, na magbabantay. Okay, fine. Sinasabi mo maganda yung maganda yung trato sa'yo ni Jinggoy, maybe because of the public pressure. But kami dito, nakatutok na hindi pwedeng itong ibaliwala na lang nila o hindi ituloy ang hearing. Ikaw ba? Ano ang ine-expect mo dito? Ay, ganun pa rin, tuloy pa rin. Kasi unang-una, nag-recess lang naman ang Senado, no? Kung nagkapalitan ng liderato, sana kung matutuldukan yan, merong kauuwian. Kasi unang-una, hindi naman biro. Sabi ko nga doon sa Senate investigation na hindi naman biro yung sasabing papatayin ako, parang lang akong tinuring na manok o pato, no? Na basta sasabihan na papatayin. At dapat, yung mga binabanggit na mga personalidad doon, mabigyan sila ng pagkakataon na ipaliwanag yung sarili nila. Diba? At yun naman yung... Kasi agent, sorry to interrupt you, kasi agent, even though I'm so happy po na nakalabas kayo, kami dito na mga nagtatanggol sa'yo, na sumusuporta sa'yo, hindi kami papayag ang taong bayan na kinontempt kayo, tapos sa lubasa din, okay, na-realize nilang tatlo, ni Escudero, ni Estrada, at ni Bato, na
nagkaroon sila ng humanitarian feelings towards you, na palayain kayo because of the public pressure. But again, hindi nagtatapos ang laban dyan. Kailangan maipakita ng Senado, okay, sa pagbalik nila na itong si Lisa Marcos ay ipatawag ito. Kasi sila yung punot dulo eh. Hindi biro yung dinanas mo na contempt ka because nagsabi ka lamang ng katotohanan o sabihin na natin mainit ang ulo ni Jinggoy for whatever reason. Anong punterya niya? Ako nga sabi ko, doon sa mga nakaraan na utusan ba siya ni Lam? Siyempre may mga nakakarating sa atin mga information. But again, we are thankful today kasi na-release ka. But of course, we're not gonna stop kasi hindi naman pwedeng kontrolin ng mga senador yung emotion ng taong bayan. Hindi dahil po sinabi ninyo na mabait siya ng turing niya sa'yo, right there and then, maniniwala na kami. Nandoon ako sa appreciation na hindi kayo nagtagal. Okay? Doon sa kanilang tatlong senador na nag-release sa'yo. But again, they have to prove sa taong bayan, itong committee na ito, na hindi nagtatapos ang laban ito at dapat talaga yung mga involved, mga pinangalanan, ay ipatawag niya, di ba? Ipatawag nila. Oo, ang ano kasi dito, may mga tanong na hindi pa nasasagot. Na kagaya niyan, bakit ganun na lang yung kaya nga itong paggamit dito kay Picoy di ba? Ako itong kay Picoy, napakababaw ng kanyang mga dahilan, At yung nagwawala-walaan na lang siya at hindi ganun kadali yan. Kumbaga sa napakabigat ng kanyang participation patungkol doon sa mga nasa likod niya. Kasi nga kung sa akin ang sinasabi nga na sabi nga ni Senator Jinggoy sa akin na isa sa mga nabanggit niya hindi ako alam mo, hindi kami naniniwala na walang nasa likod mo. May backer ka. Sino ang backer mo? Oo. Sino ang backer mo? Kasi hindi ganyang nakatapang ka para gawin mo yan. Para isabit mo yung presidente, Diyan sa yan. Sabi ko, wala sir, trabaho lang to. Itong nangyari na ito, trabaho. Hindi ko nga gusto to ko. Sabi ko, tahimik ang buhay ko. Ang tagal ko nang wala sa PIDEA. Kaya nga, doon sa mga tanong niya, tinitingnan ko yung niya. So tanong niya na gusto lang niya talaga na maarok siguro yung tinitingnan niya kung ano yung maano niya. Pero sa akin lang kasi, ang kaalaman ko lang, nakapako lang doon sa sa person information, doon sa personal knowledge, yung confidential informant. Ito nga yung ni-reduce nga doon sa source statement at saka doon sa mga litrato, yung mga dokumento na naiwan doon sa PIDEA. Hanggang doon lang, wala naman akong yun lang naman, doon lang naman ang alam ko, yun lang ang participation ko. Yeah. Pero sinasabi nga niya na ako yung nagbigay, ako yung mali yun. Hindi ganun. So, sabi ni Dan Scorpion, Ma'am, bumait lang yung si Keso at si ونgs kasi natakot sa mga boljak mo. Posible nga, palangga. Sabi naman ni babaeng Agila, kakampi ng inapi, dapat maging aware yung mga senador na huwag pabugso-bugso lang. Dapat nga bigyan sila ng lesson dahil hindi mo deserve Sir Morales na makulong. Tapos sabi ni Malaysia Channel, mas delikado kapag nagbait-baitan. Kasi, nagbakasakali sila, sabi ni Bawang Sibuyas, kasi nagbakasakali sila na kayo, JM, sasabihan ang masa na wag ituloy ang laban. Yan mga comment. Sabi ni, magbasa kayo dyan kung anong gusto nyo. Sabi ni Reza Parcon, salamat sa Diyos at nakalabas na kayo, Sir JM. We are here to support your alam namin nasa tama ka. Maraming salamat po. Sabi ni Akoto, backer ni Sir JM, taong bayan. Mas makapangyarihan kaysa sa bangag. Ito yung sa akin. JM, di ba naglabas sila ng yung pinapakita ni Jinggoy sa'yo na certified copy?
Okay? Okay. So, di ba hinihingi mo yung original nun sa kanila? Yung nga, kinokontest ko nga yun eh. Oo. Kinokontest mo. So, eto, dapat isa ito sa issue na tatalakayin sa susunod na hearing na ipa-produce o ipalabas ng PDEA. Kasi, Tama. kung ito ay dinoktor nila, kunyari, hindi walang kinalaman si Jinggoy, kunyari, kasi yun ay binigay daw sa kanya ng PDEA, wala siyang kinalaman din sa dokumento na to. May naniniwala naman ako doon na wala siyang alam doon kung dinoktor yan o ano, wala siyang kinalaman doon. Naniniwala naman ako kasi hindi papayag si Senator Jinggoy na maloloko siya ng kung sino man. So may pananagutan yung PDEA dito. Oo. Kasi Yes. unang-una, sino yung nag-certify true copy niyan? That's true. Kaya Kasi ito, kung sino nag-certify true copy, nakita niya yung original. kaya ito dapat, for sure naririnig tayo ng mga senador na yan, lalo na sa committee ng ni Senator Bato. So ito, dapat isa ito na isama sa agenda at babaguhin na yung trato sa'yo since na-realize nila based on your statement, na-realize nila na, sabi mo nga, nakitaan mo naman ng pagpakumbaba, sila pareho, ni Escudero at ni Estrada, and I hope they're really sincere dun sa pinakita sa inyo. Yan yung sentimiento ng taong bayan, wag na daw tayo magpabudol muli. So, and maiintindihan mo talaga. So, itong dapat ang issue na ito, na ano mo rin sa kanila, i-call out natin, na kailangan pigain natin ang PDEA na ito ba'y baka gawa-gawa nila. Kasi the fact na idinideny nga nila na wala yung pre-op and authority to operate na dokumento, which is maaaring ang wala nga silang kinalaman o baka nadukot na doon sa inilabas kong dokumento. So, mananagot sila dito sa PDS mo. Kasi unang-una may violation na ng ng Data Privacy Act yan kasi nga wala akong pahintulot na ilabas nila yan at dapat lang na may managot. Pangalawa, yung binibintang nila sa akin na nagkaroon ako ng misrepresentation o may itinago ako. Sana isampal nila sa akin yung original document. Bakit yan? Certified true copy. Diba? Ibig sabihin, merong may posibilidad na merong alteration na nangyari, may dinoktor. Yes. Kasi bakit nagkakagulo na tayo, nagkakaanuhan na, bakit pakikitaan mo ko ng certified true copy? Asa ng original yan? Yes. Diba? Kaya nga sabi ko, dapat makita ko yung original. Kasi unang-una, pagka may alteration, halimbawa, sulat, sulat ng computer o sulat ng ballpen o anuman, makikita yan dun sa question document division ng National Bureau of Investigation or ng PNP forensic service or parang mas yung pag-examine pa-examine natin sa ibang bansa, kagaya sa US, sa Australia, di ba? Independent. Oo, independent siya para magkaroon talaga ng ng eksakto o ng 100% na resulta. Di ba? Alam mo, yung mga taong bayan natutuwa sa paglaya mo. Pero meron nga silang pagdududa sa mga senador. Ako naman, syempre naman, di naman ako nagpapaniwala agad sa kanila after nating magbakbakan. So siguro ipakita talaga nila na fair treatment yung trato sa mga resource person. Di ba? Dapat. Kasi nakikita ng taong bayan eh. Hindi pwedeng nagpakita sila sa'yo ng kabutihan coming from your experience sa kanila. Dapat makita din ng taong bayan na consistent sila doon sa pagbabang loob na sabi mo, doon sa mga susunod na hearing. At sabi ko nga, hindi namin tatantanan to ang Senate hearing. And I believe, ikaw din, yun din yung what you call it, yung goal mo, ang iyong advokasya na talagang mapanagot actually. Kasi may death threat ka eh. Kanina, ito, isa pa sa mga pinoint out ni Marlon at saka ni Pam, na wala kang security going home. Di ba? Ayun nga, oo. Pero sa akin,
hindi na ano sa akin yun. Yung nga, napansin nga nung dalawa, no, ni Yusek Pam at saka ni Yusek Marlon, na bakit ganito, parang walang na provide na security ang Senate, ano. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Yeah. Pero ang gusto ko lang, makauwi, makapiling agad yung aking pamilya, mayakap ko yung 4 na anak kong kumakahol, at talaga namang yung salubong nila sa akin, grabe, hindi talaga mapapansin. Sabi ng nag-comment, JM, sabi ni 7-Eleven, lagi nanonood sa atin, sa hearing dapat ipakita ang patas. And, mag-a-agree ako dyan. So, ipakita nila sa taong bayan yung patas na treatment. Kasi parang hindi naman maganda yun, di ba? Na ipapakita nila yung kabaitan nila sa ilikod, tapos sa camera, leon pala sila. Di ba? Mas maganda yung fair, talagang fair treatment. So, yun ang in-expect natin sa kanila na talagang kasi ang Senado, sabi ko nga, gusto ko na burahin niya mga yan dahil sirang-sira na sila sa taong bayan. But again, at saka may napansin ako, no? Nagko-concentrate sila dun sa pagsasabi na sinungaling ako. Hindi niyo ba napapansin? Yeah. Kasi nga, credibility. ang involved kasi rito is ang kasalukuyang presidente o pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi mabali-bali yung testimonya ko na ang kasalukuyang pangulo ng Republika ng Pilipinas ay nakita sa litrato noong 2012. Diba? Nakita ng inyong lingkod bilang investigador. At itong litrato na ito ay ipinakita ng confidential informant. Kaya, yung investigador na inyong lingkod ay nagkaroon ng motivation para tanggapin yung kaso at tipahin ito at i-reduce sa isang sinumpaang salaysay. So ano ba yung nasa litrato? Ito lang naman yung nasa litratong ipiniresinta ng confidential informant na yung politikong Bongbong Marcos ay sumisinghot ng white powdery substance. Kaya nga ako na-motivate dahil sa tingin ko, hindi naman sabon yung sinisinghot. Hindi naman siya Breeze. Hindi naman siya Tide. Hindi naman siya Ariel. Diba? Hindi naman siya Champion. Diba? Ano lang ba yung sinisinghot na pulbos? Diba? Yun yung kaya nga, yun yung isa dun sa naging motivation ko. At ganoon sila kagrabe na ipagtanggol ito. Kaya, tignan mo, wala silang ibang na gawing dahilan o magawang dahilan, kundi sabihin na itong ahente na ito ay sinungaling. Diba? Tignan ninyo, noong 2012, ano ba ako? Diba ako ay investigation agent sa PIDEA? Diba? Noong 2012, ako ay isa sa mga team leader ng Intelligence Investigation Service. Noong 2012, ako ay isa dun sa mga kumahawak ng mga sensitibong kaso sa PIDEA. Nakakarating pa nga ako sa iba't ibang lugar para magsagawa ng investigasyon. At noong 2012 ay otorisado akong pumirma ng mga ganong klaseng dokumento. Di ba? Yeah. Nagkataon na andun ako. Kasi madali sanang sabihin nila, hindi totoo yung dokumento na yan. Dahil noong 2012, wala na si Morales dyan sa opisina na yan. Noong 2012, wala na dyan si Morales sa wala na siyang authority. Kaya yung dokumento na yan, peke yan. Diba? Ngayon, yung papeles na, may lagda ko, may pangalan ko, yung papeles na napunta sa iyo, na ibinigay ng kung sino mang ewan ko, na Puting ahas, okay. Malangit na siya. Huwag naman, sir. Hindi, biro lang. Ang ko lang, yung dokumento na yon, ang pwede lang mag-authenticate niyan ay ako. Sapagkat pangalan ko yung nandun, lagda ko yung nandun, at ako mismo ang gumawa. Yes. Sir, yun. Kanina, di ba, ang sabi mo, nagpakita naman sila ng pagpakubaba, binisita kayo ng Senate President,
at ng pro tempore Jinggoy Estrada. Sa tingin mo ba, after that na pag-uusap sa'yo na sinasabi mo na one-on-one, heart-to-heart, na-convince mo ba sila? Kasi the fact na kayo ay nirelease, para sa akin, it's like pag-accept sa katotohanan na meron kang hawak. I mean, yung katotohanan na pinaninindigan mo up to this. Sa tingin mo ba, naniniwala sila na ikaw ay nagsasabi talaga ng katotohanan? Kasi the fact na hinihingi o kinukulit ka ni Jinggoy na nasaan yung litrato, baka nasa'yo, ganyan-ganyan. So, based on your assessment, naniniwala na ba sila ngayon sa'yo? Hindi ko masabi. Ang masasabi ko lang, tuloy yung investigasyon. Kasi unang-una, sa dalawang senador na nakaharap ko, yung Senate President at saka yung Senate Pro Tempore, wala silang sinabi sa akin na ititigil na ang investigasyon. At wala silang sinabi sa akin na tumahimik ka na lang at ipapatigil na yung investigasyon. Wala eh. Wala silang sinabi. Kung baga sana yung nangyari kanina, siguro ito yung pagtugon sa panawagan ng taong bayan at bilang pagkilala na rin doon as sa karapatang pantao o humanitarian consideration sa pagpapalaya sa akin. Pero hindi ito yung kumbaga naniwala sila o ano pa man. Hindi ko mapanghawakan kasi yung kanila kalagayan ng isip nila eh. Pero ang natitiyak ko lang na hindi nila inumpluwensyahan ang inyong lingkod na palalayain ka namin, pero huwag ka na magsalita, walang ganun. Yan ang gusto ko itanong sa iyo. Oo. Kasi may mga nagsasabi na baka nagsasalita ka lang na mabuti yung trato sa iyo, baka mayroong mga behind the scene na hindi namin alam. Wala. Ako naman, kilala nyo naman ako. Pag puti, pag itim. Ganun lang naman ako eh. Kung sa bagay, Kasi, sir, nakita namin sa CCTV, yun na nga kung ano na hinihiling mo, how much more nakarating ka na dito sa posisyon na to, di ba? Sa ano na ito. Kaya sa akin naman, ang isa lang din sa, hindi naman sa siyempre tayo, nakikita naman natin yung sitwasyon, Dumating kami sa point na pag-uusap, nakausap ko rin si Senator Chis sa harap ng Commander, at yung panibagong balik niya na sabi niya hindi tayo magkaaway, trabaho lang, at hindi ako nagpakulong sa iyo, si Jinggoy. Sabi niya, at kung palalayain ka, kailangan palayain din yung isa, parang gano'n. So, dumating sila siguro dahil nga rin dun sa humanitarian consideration, yung public pressure, panawagan ng taong bayan na talagang yun talaga yung boss nila na nakita ko naman din sa kanila, nakita ko rin yung katatagan sa mga mata nila, sa puso nila, at doon sa ginagawa nila. I hope real, At yung ine-expect ko sa kanila, o kahit kay Senator Jinggoy, nung mag-one-on-one kami, yung ine-expect ko na baka pwedeng itigil na natin itong huwag ka nang palalayain ka naman. Walang ganun. Wala siyang sinabi na palalayain kita, basta wala nang sunod na hearing, walang ganon. Wala. That's good to know. So, wala. Kaya ang sabi lang niya, ang resume nung hearing, ng Senado, July, parang gano'n. Mag-July pa sila magbabalik. Kaya wala naman silang sinabi na stop ang hearing o ito gawin mo, pinalaya ka namin, dapat tumanaw ka ng utang na loob. Walang kondisyon. Walang kondisyon. Kasi tinanong niya ako eh. Hindi naman ako nagmakaawa sa kanya para palayain. Sir, maawa na kayo, palayain. Walang gano'n eh. Okay. Walang gano'n. At yung nagtanong sa ganito, gusto ko magsabi ka ng totoo, kung ano yung sagot ko, tinanggap naman niya. Sabi niya, pag-aaralan ko. Sabi niya, titingnan ko. Yun, kinabukasan naman, ganun yung siyempre, ang sabi nga ng pamilya ko, maliban doon, siyempre, nagkaroon ng mga may mga din, hindi ko na alam yon. Pero gano'n pa ba, pinasasalamatan ko pa rin yung mga taong mga naging behind the scene, para at least nagkaroon ng pero yung patigil o man na wala eh. Kaya ako, ina-expect ko pa rin na magkakaharap kami nila James Kumar
Yan kung kung Nilalista. maimbitahan si At nilang. Dapat First Lady, magkaharap kayong tatlo. First Lady. Pero sabi naman ni Yeah. Senator Bato, uunahin muna raw si James Kumar Yes. at saka ipapatawag si kung kinakailangan. Kasi yung ko, nabanggit, dapat mapagpaliwanag. Diba? At ang Senado naman, sa tingin ko, wala naman silang ang naman Basta din ang importante, walang kumpas na walang suggestion na ititigil yung hearing. Kasi napaka-importante sa taong bayan. Kasi once na ititigil nila, tapos magkakaroon ng pagdududa ang taong bayan. Tama, diba? tama, oo. Magdududa ang taong bayan na, pinalabas nila, baka mamaya ito'y pag-uusap na hindi na pupush ito si Morales kasi pinalayan na siya. So kayo mismo ay magsasalita kapag tinigil nila ang hearing. Kaya yun yung kaya nga kasi hindi po pwede kasi nga kulang ang investigation. Mayroon lang follow up si Joey. Okay, si Joey. Okay, si Joey. Okay, sabi niya di Debre. Okay? Ngayon sabi niya, may follow up daw ba yung PDEA dun sa special order na during the first hearing kung saan na-dismiss. Diba? Kaya nga, binanggit ko yun, hindi ka eligible. Binanggit ko nga sabi ko nga, hindi wala man lang akong twin due process na requirement, yung notice and hearing. Kasi kung titignan mo, taga Metro Manila lang ako. 'Di ba? Taga Metro Manila lang ako, bakit hindi man lang ako nakatanggap ng notice at saka hindi ako nakapag-attend ng hearing? Kasi may pre-charge yan may summary dismissal proceedings. 'Di ba? Basta na lang sila naglabas ng ganyan. Ano yan? Diba? Yeah. Automatic? At sabi ni Joey, nanghingi ka daw ba ng proof of service? Kaya nga, hiningi ko. Nagbigay, ang sabi nila? Wala. Sabi ko, asan yung ba't ngayon ko lang nalaman niya, asan yung katibayan nyo? Sinabi ko kay Del Lasso yan Asan yung katibayan nyo na natanggap ko yan? Asan yung katibayan, di ba? Isa yan dapat sa mga ipoprovide nila sa susunod na mga hearing. Kasi unang-una, di ba, ba't ako nakapag-clearance, di ba, sa PNP? Kasi unang-una, bago ka makapasok sa PDEA, meron kang PNP clearance, may DI, di ba? Meron kang legal service, may IAS, di ba? So, yun ipoprovide mo Certificate of non-pending case. Doon sa unit mo. Meron kang lahat ipoprovide mo. Tapos, fiscal clearance, RTC clearance, NBI clearance, di ba? Di ba yung mga clearances na hiningi nun? Natatandaan ko, nung interview sa PDEA, nung yung panel interview ng board, isa sa mga natanong sa akin is yung nakalagay doon sa NBI clearance. Yung sa NBI clearance kasi, pag wala kang record, no derogatory record, o kaya no records on file. Yes. Sa akin kasi nakalagay, no criminal conviction. Ibig sabihin, nagkakaso ako pero wala akong conviction. Kasi nga, nung nakapasok ako sa PDEA, bali ang kaso kasi 1998, nakapatay ako ng nag-aamok, So, almost 5 years yung hearing noon. So, na-acquit ako. Okay. Acquitted ako, So, kaya nga, kahit sa PNP, hindi ako nag-no na have you ever been charged? O have you ever been administrative charged o criminal charged? Parang gano'n, nilalagay ko rin, yes. Kasi, drop ako, ganyan. May SO number yun May mga ilalagay ka talaga. Please specify, nakalagay naman doon. Pati yung sa criminal, di ba, nilalagay ko naman din yun na imposible hindi, Alam mo, nagkaroon ng special operation dyan, in special ops nila ako para palabasin na sinungaling ako. Dito pa lang makikita di ba? O yan, tingnan nyo, ganyan, di ba? Tapos, ang ginawa nila,
certified true copy. Xerox lang. Bakit Xerox? Kasi nga, pag Xerox, talagang ito na manufacture, ano? Manufactured ito, na tapos, yun yung, just lalagyan lang ng certified true copy para palabasin. Pero hanapin mo yung original, doon tayo magkakaalaman. Yeah. Diba? Okay, bago ko ito makalimutan, Agent Morales, nakarating sa akin, ayon sa ating PA, from the DOJ, na nabubuhayin daw sa utos ni Liza Marcos at ng bangag na gobyernong ito ang iyong mga dismissed cases sa DOJ. Gusto ko lang po ipaalam sa iyo ngayon para marinig ng DOJ, di umano, ayon sa ating puting ahas, na inuutusan si Remulla na buhayin ang iyong mga kasong na-dismiss na para ituluyan kanilang ipakulong o ipaaresto. Ano ang ano mo dyan, sir? Narinig nyo ba yan, sir? Narinig nyo ba yan o first time nyo lang dito narinig? Ngayon ko lang narinig yan. Kaya, ito yung ito yung reward ko, no? Doon sa pagsasabi ng katotohanan, doon sa trabaho ko noong 2012. Yan yung reward. Yeah. Kasi kung walang weight ito, sir, kung walang weight ito na si Marcos Jr. ay isang bangag at ikaw nga, wala ka namang kinalaman doon dahil may pumunta lang na informante, pumirma ka lang. Tapos ngayon, ito'y nakakagalit. Okay? Nakakagalit ito na marinig ko na, Miss Marlica, na kailangan mo sabihin sa taong bayan ito na ang plano ng bangag na gobyernong ito ay bubuhayin yung mga kaso ni Mr. Morales. Alam mo, talagang hindi pa talaga sila, hindi pa sila nasiyahan na ipinakulong nila ako, no? Yun nga eh. Na talagang wala akong nagagawa na masama. Diba? Ito, mukhang patutulugin lang nila ako sa bahay. Ilang araw. Tapos ito na naman, pakukulong na naman nila ako. Di ba? Ayun eh, no? Sabi nga, no? Ito. Well, I know it's nakakalungkot. Kasi nga, ito narinig tayo ng ating libo-libong mga kababayan o milyon-milyong kababayan. Ikaw itong ginawa mo lamang yung trabaho mo. Pero nagkataon na ang sangkot noong panahon na yon ay si Bongbong Marcos o Bongbong Bangag Marcos ay gigigipitin ka at bubuhayin ang iyong mga kaso katulad ng ginagawang panggigipit dito kay Pastor Kibuloy. Kaya nga, itong taong bayan, kahit nasabi mo nga kanina, maganda yung trato sa'yo ng mga senador, talagang hindi sila nagpapakampante hanggat ang presidente natin ay bangag. Kasi hindi naman magpapapulburon test yan eh. Never ever siya magpapulburon test. Yung kino-compare ko lang kasi kanina, no, na if you compare itong si Jinggoy, si Chis Escudero, na sinasabi mo na na binisita ka doon, sabi ko, okay yun. You know, we appreciate that. Pero ito bigger challenge sa atin lahat na nakarating sa akin na gustong buhayin sa utos ni Lisa, ni Lam, at ni Bangag, ayon sa ating PA o puting sa DOJ, napapahirapan na naman kayo, sir. Ako bilang isang supporter ninyo, masaya tayo na nakalagwas kayo ngayon. And now, kaya hinuli ko to kasi ayokong masira yung momentum ng ating pag-uusap. Kasi it's really, nakakagalit. Mm-hmm. Talagang, alam nyo, no? Talagang makikita mo talaga yung kung gaano sila gumawa at talagang mukhang wala na sa hustong katinuan, itong mga tao na ito, no? Kasi ito yung, kung makikita mo, ito yung impluwensya na, no? Ng ipinagbabawal na gamot sa, sa isang tao kung ganito yung ginagawa gagawin nila, yeah. Diba? Wala na. Kumbaga sa wala na eh. Utak na ng Utak na talaga ng isang, isang taong nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Kasi ang tao kapag matino at nasa hustong pag-iisip, hindi gagawa ng anumang ikapapahamak
ng kapwa nila. Hindi ba sila hindi ba sila naaawa na yung taong pinakukulong nila may mga pamilyang umaasa, Yeah. Yeah. 'di ba? May mga nagmamahal, 'di ba? Kumbaga pagka inalis nila ito sa isang sambahayan, talagang kawawa naman yung mga naiiwan sa bahay. Katulad na lang sa akin, no, ilang araw akong nakulong at yung lalaking inaasahan sa bahay nawala pa. Yeah. Di ba? Di ba nila naiisip na yung mga naiiwan sa bahay may karamdaman din na kinakailangan pang dalawin yung nakakulong niyang asawa. Kahit na siya nanghihina at may sakit, may dinadamang yun nga sakit. Yun nga, Agent Morales Alam mo kanina, masayang-masaya ako. Alam mo, tinago ko lang. Kasi isa ako sa lumalaban ng injustice. Ako mismo ay binibiktima nila. At maganda yung ginawa sa'yo. Kaya nga kanina, pinakinggan kita, na pinalaya ka ng mga senador, and that's good. And now, ito, ayon sa ating mga informante, ay tatamnan ka na naman nila, ipapabricate na naman nila itong, not the senators, but itong bangag na itong bangag na presidente at yung kanyang asawa. Kasi po, ibabalik ko ulit kayo, hindi lang ako, even ako, may mga fabricated crimes sila na ginawa dyan sa akin. Kaya nga, di ba, hindi ko alam, baka 1 milyon na yung warrant of arrest ko dyan. I don't know. Then yung distressed mother from Turkey, na si Lisa Araneta Marcos din, ang nagpa-extract sa mga bata. So, pare-pareho tayo ng, yung pattern ng paggigipit, pangharas, panggagawa ng mga kaso, and Pastor Kibuloy. So, nakalaya ka nga, sabi mo, nakalaya ka din, eto na naman, may haharapin na naman tayo. Ang taong bayan, nalulungkot na naman, kasi nga, dito sa informasyon na yon, I have to tell you, kasi itong mga nagsasabi sa atin na baka reliable na mga ito. I have to tell you, and I have to tell the whole world na, mga kababayan, ito na naman ang plano ni Bangag at ni Lisa at ng kanyang mga kasabwat. Ito ba yung battle cry nila na babangon muli? O ikukulong kang muli? Ayun nga, diba? Agent. Kumbaga napaka-unfair. Diba? Pinagkatiwalaan sila para mamuno, para sa pagbabago, para sa progreso ng ating bansa, pero mukhang ang ginagawa nila ay maniil ng kalayaan, mang-oppress o mang-api ng taong bayan. So talagang grabe kung totoo man itong ginagawa nila na ito. Kasi talagang kumbaga hindi na katakataka dahil nagawa na nila Kung yung kaso, kung totoo yung nababalita na itong kaso na ginawa nila kay Pastor Kibuloy, na matagal na yung kaso na binuhay nila, hindi malayo na gawin nila sa akin ito, sa tulong ng kanilang mga kasabwat. Kasi talagang lahat ng pagkakataon nasa kanila, gawa ng yung executive department nasa kanila yung DOJ. DOJ. Sakop nila. Kaya lahat ng pwedeng lahat ng ahensya na pwede nilang gamitin para makapaminsala ng tao, gagawin nila. Samantala, ako, ang inyong lingkod, nagtrabaho lang. Kasalanan ko ba na mag-addict itong mga ito? Hindi Yes. Diba? Hindi ko naman sinabi sa kanila na mag-addict sila. Hindi ko naman sinabi sa kanila na suminghot sila ng na ikababangag nila. Pero ako, nagtatrabaho lang ako bilang ahente dati ng gobyerno na nagkataon, nung panahon na yon, ako yung nakatanggap ng informasyon. Kaya huwag sanang ganoon. Sana itigil nila yung masama nilang gawa. Huwag ako. Diba? Anyway, nakabantay naman kami, Agent Morales. Si Joey, meron siyang follow-up question. Sabi niya, ni-raise niyo po daw ba kay Jinggoy na since mahilig siya mag-present ng PIDEA ng questionable document na incriminating sa inyo, yun nga pong special order of dismissal na nawalang proof of service.
dapat sana naintindihan niya kung bakit naghahanap po kayo ng original PDS. Na-erase ko sa kanya. Nung pumunta siya? Sabi ko sa kanya, sir, di ba naging law student naman kayo? Kaya nasa rule 130 naman yan. Nabanggit ko naman sa kanya. Okay. So, bago ko makalimutan, si Ochoa ay dumating doon sa Senate hearing. Tinanong siya yung kung totoo daw ba na siya ang dahilan sa pagpigil nitong dapat na i-raid ng March 11, 2012 na si Marcos Jr. ay nagbabangag at sinabi niya no, lahat ang sagot niya no. Hindi po kayo nabigyan ng chance na maitanong, na matanong ng mga senador na, Morales, sabi ni Ochoa, ano daw? Hindi naman daw totoo. So, ano yung naramdaman niyo doon na hindi kayo na cross-exam? Yung alam niyo, sa totoo lang, dapat yun, nagkakaroon ng pag tinanong siya, papasagot ako para at least ako kumpleto yung investigation. Yes. Kapag isang panig lang, wala, one-sided lang. Dapat yan, both parties. Binibigyan ng pagkakataon, binibigyan ng oras para makapagpaliwanag. Pero yun ayaw naman nating makikita naman ng taong bayan kung paano yung naging sistema. Sabi ni kung nagkaroon ba ng pagkukulang o kalabisan. Yeah. Makita naman Sabi ni News Update, once acquitted, I think we're talking about the dismissed cases, Once acquitted, a defendant may not be retried for the same offense. Opo. A verdict of acquittal, although not followed by any judgment, is a bar to a subsequent prosecution for the same offense. Yung double jeopardy. Double jeopardy. So, yung sa iyo naman is dismissed, no? Hindi ka na-acquit, tama ba? Ano ba itong... ang nangyari kasi dyan sa prosecutor's office, yung sinasabi naman nila, pagka yun sa korte. Ngayon, yung siguro yung natanggap ninyong na-dismiss yung kaso sa prosecutor's office. So, pwede pa talaga na magawan pa ng paraan. Yeah. Yan, sabi ni Yayan Yamaguchi, so friends na po ba kayo ni Jinggoy? Pagka next hearing, Sir Morales? Yung pagkakaibigan, pagkakaunawaan, ito po yung bilang tao. Pero sa mga issue po, hindi naman po pwedeng magtulog-tulugan tayo. Ganun pa rin po ang posisyon natin. Pagka po ganun pa rin po ang kung sa atin naman po, hindi naman po hindi po ganyan. Ang pinag-usapan po kasi issue Ang ipinaglalaban po kasi natin dito yung issue. Hindi po yung may mga nagtatanong ng email ni JM. Mga palagay yung gustong tumulong. I-flash ko lang yung email niyo, JM. May nababasa ako. Yan po ang email ni JM. Okay? Ayan, Expedia Agent, Jojo Morales at protonmail.com. Paki-screenshot nyo na lang. Ayan. Doon sa mga nag-email, hindi ako nakakasagot at yung anak ko po sabi ko, pakiasikaso mo yung at yung sumagot po sa inyo nung mga nakaraan. Yun po yung anak ko. At asahan niyo po, bukas na bukas, ay makakasagot na po ako sa inyong lahat. At doon po sa yung mga tumatawag sa akin na lalo na sa nung bago po ako makulong, talagang hindi na po ako gumamit ng cellphone. Gawa po ng ng pangseguridad na kadahilanan. At kaya yung iba dyan, ay wag po kayong magtatampo kung hindi ko man po kayo nasasagot o man, lalo na yung mga kamag-anakan at mga kaibigan na tumatawag sa akin ay hindi ko talaga kayo nasagot. Gawa ng
talagang nag-iingat din po tayo para Okay. Yeah. Sir, I think, naisabi mo na yung mga karanasan mo. Ay, kumusta nga pala yung trato sa'yo ng USAA at ng mga guards? alam niyo po ay ako'y nagpapasalamat sa USAA family, sa Office of the Senate Sergeant at Arms, yung men and women nila, at doon sa mga nag-provide ng security. At yung nga po, talagang maraming fans ang Buljakera. At yung Meron ba? Shout out sa mga taga-USAA. Thank you po. mga Senate employee, yan, yung mga nila doon, kahit doon sa lunch, maraming follower kayo doon. Kaya, yun nga yung, nakakatuwa. Hindi lang pala yung mga taga-media. Thank you so much. Nakikiboljak sila. Nakikinood sila ng Boljak. Thank you so much. I think kasi wala nang... Ay, by the way, may nag-cover ba o may pumunta bang media kanina doon maliban kay Pam at saka kay Marlon? Wala sila. May mga kumontak na po ba sa inyo na mainstream media? Like yung mga, mga kilalang mainstream media, may kumontak na ba sa inyo? For interview or a comment sa paglabas nyo? Wala, hindi ko alam. Hindi ko alam kasi wala naman akong cellphone kanina. Okay. Wala naman. Ngayon, I hope mag-contact sila kasi nung kayo po ay na-contempt, nag-uunahan ng mainstream media para i-headline kayo. Sa inyong kaalaman. I-headline po kayo ng bonggang-bongga. So talagang, Agent Morales na-contempt, So I hope sana, alam mo, ito nga yung malungkot Dapat nakita na nila na of course, meron silang mga communication dyan sa mga senador. Dapat alam na nilang na-release na kayo. Hindi ba dapat kung paano kanila i-headline nung na-contempt ka, i-headline ka rin nila ngayon kasi na-release ka na? Diba? Grabe. I mean, now nakikita ng taong bayan kung paano talagang itong mga mainstream media na ito. Pero wala naman tayong magagawa. Anyway, we're here. Kaya may Boljakan dito, di ba? So, ano na lang po ang iyong mga mensahe sa ating mga kababayan? At bago yung mensahe, ano ang message mo sa mga senador na dito sa susunod na pagdinig sa PIDEA Leaks?